Pag-usapan naman po natin itong pahayag ni Senador Bato de la Rosa tungkol nga po dito sa mga pulis, PNP, mga kababayan. Para sa akin po, ang ginawang ito ni Senador Bato de la Rosa ay isa pong bagay na talagang pinaharangan po nila ang gagawing investigasyon ng ating mga kapulisan dahil po sa mga binitawang salita nitong si Rodrigo Roa Duterte, itong matandang gurang na ito. Bakit ba naman kasi kung ayaw ninyo na kayo ay napapansin, huwag kayong magpapansin. 'Di ba? Ito ang si Robin Padilla, mga kababayan, salamat siya dahil hindi ako nakapag-live kahapon. Alam niyo ba na itong si Robin Padilla ay isa rin sa mga nagsabi na kumbaga parang ang sinabi daw nitong si Rodrigo Roa Duterte ay isang biro lamang. Ito ay parang figure of speech, mga kababayan. Ganun na lang ba lagi ang inyong sasabihin? Ganun na lang ba lagi ang inyong mga palusot? Haharangan nyo ba yung mga binibitawang salita ni Rodrigo Roa Duterte? And you know that itong tao na ito na si Kibuloy ay pinaghahanap ng batas. Ito ay isang wanted, hindi lang ng Pilipinas kundi ng Amerika, mga kababayan. Tapos sasabihin ninyo, kayong mga senador, ang mga sinabi nitong si Rodrigo Roa Duterte ay isang biro lamang? At ito nga po, ang binitawang statement nitong si Bato de la Rosa. Teka lang ito po ang sinabi ni Bato de la Rosa, mga ka-GP. Ayan, sabi niya. Pinaghinay-hinay ang PNP sa planong pagsasampa ng kaso laban kay dating PRRD, mga kababayan. Sabi rito, pinaghinay-hinay ni Senador Bato de la Rosa ang Philippine National Police sa planong pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagtatago nito sa nalalaman ng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam ay sinabi ni dating Pangulong Duterte na nalalaman niya kung nasaan si Kibuloy, pero ito ay sikreto lamang. Ayon kay De La Rosa, ang mandato ng PNP ay magpatupad ng batas ng walang takot at pinapaburan kaya at ulit. Ang mandato ng PNP ay magpatupad ng batas ng walang takot at pinapaboran. Kaya dapat lamang na pag-aralan nilang mabuti kung ang pahayag ng dating Pangulo ay katumbas ng crime of obstruction, dahil kung hindi ay malabo itong umusad sa korte, mga kababayan. Kita nyo dito pa lang, mga kababayan. Kahit sino naman, di ba? Sabi mo, ang authority natin, ang mga kapulisan natin ay talagang trabaho nila, mga kababayan, na magsampa ng kaso, magpatupad ng batas ng walang pinapaboran. Pero, hindi pa ba malinaw na ang mga sinabi ni Digong Duterte, mga kababayan, kung ito ay hindi niya sasabihin, di ba, kung alam niya, tapos sasabihin niyang secret, hindi siya makikipagtulungan sa ating gobyerno, ito ay maliwanag na obstruction. Di ba? Maliwanag na pagkakanlong ito sa isang kriminal, mga kababayan. Ano bang malabo doon, Senador Bato de la Rosa? Yang ginagawa nyo ba? Kayo ba ay halal ng tao para kay Kibuloy at para kay Duterte? Parang ang labo ata. Parang pag sila Duterte ang kakasuhan, kayo ay laging nakaalalay. Pag sila Kibuloy ang kakasuhan at uhulihin, lagi kayong nakaharang. Ganyan na lang ba ang Pilipinas ngayon, mga kababayan? Na mas kailangan nating kitigan o katigan
ang may gawa ng mga paglabag sa batas? Kasi para sa akin, ano ang magiging dahilan kung bakit sabihin ninyo na ito ay hindi crime of obstruction? Ang ipapalusot nyo, nagbibiro lang ito? Mga kababayan, this is not a joke. 'Di ba? This is not a time para tayo ay magbiruan. Ito ay hindi tamang panahon para magbiruan. Ang liwaliwanag, kumbaga seryosong katanungan kung nasaan itong si Kibuloy. Tapos tayo bibiruin lamang ni Duterte na alam ko kung nasaan siya pero secret. Kasi kung ganyan tayo ng ganyan, paano, mga kababayan, halimbawa merong ibang tao, hindi si Duterte. Ilagay natin yung yung sitwasyon, hindi si Duterte ang nagsalita. Halimbawa, mga kababayan, ako. 'Di ba? Alam ko kung nasa nagtatago si Duterte. Pero hindi ko sasabihin, secret. Mga kababayan, do you think ano ang magiging reaction nyo? Lalo kayo mga senador kayo. Doon nga lang sa doon nga lang sa PIDEA Leaks, pinatulan mong hinayupak ang kalbo ka. 'Di ba? Nawala naman itong basis na kung tutuusin, ang pinagbasihan mo lang ay yung hamag na puncher hole. 'Di ba? Pero mga kababayan, nagsayang siya ng pera ng kaban ng bayan. Ilang ilang hearing ang ginawa? May 5? Ang isang hearing niyan, hindi lang natin mga kababayan, pero daang-daang libo rin po yan ang gastos kada hearing. Bakit kanyo? Yung mga tao na iniimbestigahan dyan, hindi rin po yan gagastos ng sarili nila. Lahat ng mga pumupunta dyan, mga resource person, sa pagkakaalam ko, o kahit yung mga pulis, kahit yung mga media, baka meron yan, kahit papano. Yung mga pagkain pa, di ba? Ano sasabihin ninyo dito? Nagbibiro lang si dating Pangulong Duterte? Hindi na kayo nasanay? Ganun ba ang sasabihin ninyo? Pag may mga tao na magsasabi ng ganyan, ganun din ba ang magiging approach ninyo? Wala na, mga kababayan. Kapag ganyan ang mangyayari sa atin, ito ang Pilipinas ay magiging joke na lang. 'Di ba? Wala nang maniniwala sa atin. Kasi lahat ng mga lumalabas sa ating bibig ay pawang mga joke na lamang. 'Di ba? Sino pa magtitiwala sa atin pag ganyan? Oy, thank you so much po, Ma'am Criselda Apare, sa pag-member po. Ay, mga lumipat na pala dito. Thank you so much, Ma'am Criselda. Sabi ni Anton Lim, kaya walang kwenta kasi yung hearing na yan puro sarswelahan. Kaya nga, 'di ba? Palamon, pa-kuryente, pa-internet, papamasahe. Ano yung tikbalang? Hindi ko alam to, ha. 'Di ba? Mga kababayan, oo, marami at tama. Yun sa yung hearing, 'di ba? Pampalamon, pampakain sa mga resource person, pakuryente diyan sa Senado, 'di ba? Yung pa-internet. Yung pa-internet, sabihin natin ano 'yan, may internet naman diyan eh. Pero yung pamasahe, sigurado 'yan. At yung mga media, mga kababayan, at kung sino-sino pang mga tao diyan, malaki po ang gastos kada hearing. Sabi ko nga, daang-daang libo ang ginagastos dyan kada hearing. Pero pinaniwalaan ni Bato. Ngayon mga kababayan, itong si Duterte nagsasalita. Tapos pipigilan mo, sasabihin mo dun sa mga pulis, maghinay-hinay. Parang ikaw nga noon, naghinay-hinay ka ba mga kababayan? Ano ang kinalabasan ng inyong PIDEA Leaks? 'Di ba? Anong sabi sa iyo ni tawag dito? Kaya tuloy pati kayo kinakalaban nitong si si Banat Bay. Ang kapapanood ninyo
Ha? Sobrang kapapanood ninyo kay Maharlika na sanay na kayo sa ugaling walang ebidensya. Mm. I'm warning you. Makinig kayo, mga vlogger. Konti na lang. Medyo nagpipigil lang ako, papangalanan ko na kayo. Konti na lang talaga at ugaliin ninyong maglabas ng balita ng walang ebidensya. Hindi ko kayo sasantuhin. Maniwala kayo sa akin. Papangalanan ko na kayo sa susunod. Di ba mga kababayan? Walang kakwenta-kwenta, walang ebidensya, at maliwanag na iyon ay photocopy lamang yung yung pinakita o pinagpipilitan nitong si Morales, pero pinaniniwalaan ni Bato. Ngayon mga kababayan, salita versus salita, sino ang dapat mas paniwalaan kung tutusin at sino dapat ang kasuhan? Kasi ito may kinalaman na ito sa talagang pagtatago at pagkakanlong sa isang kriminal. Diba? Nagtatago tong kriminal na to, pinaghahanap ng ating batas, sinasabi mo, alam mo kung saan nagtatago, pero hindi mo sasabihin. So ibig sabihin, wala kang plano o balak na makipagtulungan sa ating mga kapulisan para mahuli iting si Kibuloy. So maliwanag mga kababayan na ito ay talagang paglabag. Diba? Sabi kayo ng sabi ng protect the Constitution. Protect the Constitution. Diba? Huwag palitan ng Constitution. Pero kayo mismo ang lumalabag doon. Maliwanag na maliwanag yung sinabi ni Duterte na alam niya. Kasino man lang mga kababayan. Diba sampahan nyo ng kaso si Duterte? Pag sinampahan ng kaso at sinabi niya, hindi, ako ay nagbibiro lamang. Dapat magkaroon na rin, maamyendahan na rin natin yung ating batas na sana yung mga ganyan. Ano? Kagaya lang ng yan Kagaya lang pag ikaw ay nagbibiro sa isang pampublikong lugar, kagaya po ng LRT, MRT, o kung saan man, ang airport. Tapos ikaw ay nagloko, sabihin mo, hi Jack. 'Di ba? Mga kababayan, parang ganun lang din dapat ang gawin diyan. Amyendahan ulit natin ng batas natin para kung sakasakali may magbiro na alam nila kung nasaan nagtatago ang isang kriminal, at pag ito ay tumanggi at ito ay nagsabi na siya ay nagbibiro lamang, siya ay makulong. 'Di ba? Nang kahit sabihin natin 5 taon. Minimum. Tingnan ko lang kung makapagbiro pa ito. Kasi wala na Mga kababayan, wala nang matatakot na magbiro kapag patuloy po natin na pinagbibigyan ang mga ganito. Na tayo na mismong mga senador, tayo pa ang kumbaga kumukonsinte sa mga taong ito. 'Di ba? Sa kaalaman pa ng senador, hindi naman kasama ang dating presidente sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad na naghahanap kay Kibuloy. At ang pahayag ni Duterte ay posibleng dulot lamang ng pressure mula sa mga taong nangungulit sa kanya tungkol sa kinaroroonan ng pastor. Tingnan nyo mga kababayan, napaka-bopols na mga ng logic o sabihin natin ng pag-iisip nito. Oo nga, hindi nga siya isa sa mga iniimbestigahan. Pero dahil sa kanyang pagsasalita, na alam niya, edi dapat lang imbestigahan, kasuhan itong si Duterte. At bakit siya mapipressure? Ikaw na nagsabi, hindi siya kasama sa iniimbestigahan. Diba? Bakit siya mapipressure? Ano kung mangulit yung mga tao tungkol sa kinaroroonan ni Pastor? Anong pakialam ni Duterte? Diba? Nakikita nyo, nagigets nyo yung point ko mga kababayan? Yung dahilan ni Bato, bakit napipressure lamang daw etong si Duterte sa kinaroroonan dahil sa pangungulit ng mga tao kung nasaan si Pastor. Aba, bakit kami pipressure? Ikaw na nagsabi. Etong si Duterte, wala namang kinalaman, hindi naman iniimbestigahan. Anong pressure sa kanya nun? Baka sa ICC pwede pa. Diba? Yari ka! Para namang mga tanga ang puta.
Sa totoo lang, ang sarpok-pokin sa ulo nito ni Bato, napakabobo. Ewan ko ba kung paano naging senador to. Kung hindi naman kay Duterte, hindi magiging senador tong gunggong na to. Sabi ni Sir Ernesto Rivera, "Uy, from La Union. Hi po sa inyo dyan sa La Union, mga kababayan. Naimbag nga Rabi malim kada kayo amin na po. Protect the prostitution pala." Hindi constitution, prostitution daw. Sabi ni Sir Ernesto Rivera. Mga vloggers ng DD Shits, ayusin nyo. At bomb scare nga, may kaparusahan. Ganyan din kapag national security ang involved. Exactly. Diba yan nga yung point ko, mga kababayan. Dapat, sa mga pagbibiro na ganyan, at doon sa mga nagkakanlong ng kriminal, ay maliwanag po na obstruction. Na kung ito man ay nagbibiro, dapat may parusa rin yung pagbibiro na yan. Dahil yung pagbibiro na yan, pwedeng magamit yan ng mga tao. Diba? Pwede laging maging alibay yan. Kahit alam nila, sasabihin lang nila, hindi, nagbibiro lang ako, hindi totoo yun. Diba? Sabi ni Jorlita, dapat sa election 2025 ay maghinay-hinay sa pagboto. Huwag sa mga sikat, kailangan sa lahi mabuti kung sino ang karapat dapat. Correct. Ang Senado, ilan lang ang nagtatrabaho para sa bayan at ang yung iba ay kay Duterte at kay Buloy nagtatrabaho. Sinabi nyo pa, mga kababayan. Parang tumakbo sila para protektahan lang si Duterte at si Kibuloy, no? Ma'am Lloyda CP, di sana wag na nagsalita si Dutae. Diba? Dutae is just no breathing bloody arrogant. Absolutely. Ma'am Lloyda CP. From Australia, si Ma'am Lloyda CP, di ba? Sheila. Oy, shoutout po kay Ron Swanzane. Shoutout GP watching from Tarlac. Saan kayo sa Tarlac, Sir Ron? Totoy, shoutout. Pa-shoutout po. Boy Totoy, shoutout. At Mulencio Mangosong, ama. Anong ama? Tama ka, sir. Okay. Binura tuloy. Huwag nyo nang burahin, mga kababayan, pag mali kayo. Dagdag din yan ng engagement, di ba? Sa totoo lang, hindi ko talaga malaman kung saan nagtatrabaho. Tama kayo. Ang mga senador na to, Robin Padilla, Bongo, di ba? Amy Marcos, etong si Bato de la Rosa, they are just working for Kibuloy and for Duterte. They are not actually working para dito sa taong bayan. Wala. Pag ganito ng ganito tayo, masyado tayong malambot. Ultimo, yung mga yung mga legislator natin na dapat, mga kababayan, kaya nga kayo gumagawa ng batas eh. Kasi alam natin na may loophole dyan. Yung pagsasabi ng ganyan, hindi na rin nakakatuwa kasi hindi yan biro. 'Di ba? Yan ay may kinalaman, tama po kayo, national security pa rin yan. 'Di ba? At alam natin na yung tao na yan na si Kibuloy, he's capable of doing something. Talagang mapera yan. Hindi naman yan kagaya ng pangkaraniwang tao. 'Di ba? Taga San Roque. Hindi ko kabisado yan, San Roque. Kasi dati, nung sa Tarlac, kaya lagi ako dyan, may mga estudyante ako dyan dati sa call center. Doon sa Saitel. Sa bandang San Miguel. Yan. Ha? Tapos yung girlfriend ko daw, sabi ni misis ko. Sumasabat dito sa likod eh. Oo na, ito naman. Diyos mio. Oo na lang ako. Di ba? Sabi ni Louie Gladys, maging mapanuri sa halahalang 2025. Tama. Okay, so lipat na tayo, mga kababayan. Pero, yun nakita na natin kung anong klaseng tao yan si Bato. Yung ganun din si Robin Padilla, hinaharangan talaga nila, mga kababayan. Biro lang daw. Ito naman kay Bato, oy, maghinay-hinay kayo. Baka yan ay
mawalan ng saysay. Yun nga dapat eh. Tingnan natin, magkaso yung mga kapulisan natin. O kaya naman ay magpaimbestiga din ng Senado. At amyendahan yung existing na batas na doon sa mga pagjo-joke na yan, hindi lahat ng oras ay dapat tayong mag-joke. Kasi yan ay serious matter. 'Di ba? Tapos magjo-joke-joke ka lang. Dati ka pang presidente. Dati ka pang prosecutor, mga kababayan. Tinatanong ka ng maayos tapos ganun ang isasagot mo. 'Di ba? Joke. One ride lang. Okay. Pero siguro na, ano ba mauuna? Kalimutan ko na. Pala na yung asawa ko rito. Nakalimutan ko na yung pagkakasunod-sunod niyan. Nakaabang kasi dito sa likod eh. Your Honor, nakalimutan ko na po. Hindi ko na maalala. Ocho, shout out po. RN2 Zens, Kabsat. Yung asawa ko, pasawa.